Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tayo ngayon ay nasa ika-13 linggo ng taon at dito'y pinapaalala sa atin ng ating Panginoon na tayong lahat ng mga tagasunod niya ay nangangailangan din ng sakripisyo upang makamtan natin ang gantimpala ng kalangitan sa ating buhay. Subayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Ang pagbasa sa Banal na Ebanghelyo ayon kay Mateo. Luwalhati sa iyo, Panginoon. Nang panahon yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang umiibig sa kanyang ama o ina nang higit pa sa akin, ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang umiibig sa anak na lalaki o babae nang higit pa sa akin, ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang hindi magdala ng kanyang krus at sumunod sa akin, ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang nag-iingat ng kanyang buhay ay mawawala nito. Ang nawawala naman ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay makatagtatagpo nito. Ang sinumang tumanggap sa inyo ay ako ang tinatanggap. Ang tumatanggap naman sa akin ay tinatanggap yung nagsugo sa akin. Ang tumatanggap sa isang propeta alang-alang sa kanyang pagkapropeta ay tumatanggap ng gantimpala ng propeta. Ang tumatanggap ng isang banal alang-alang sa kanyang kabanalan ay tatanggap ng gantimpala na banal. Ang sino mang magpainom ng malamig na tubig sa isa sa mga maliit na ito, alang-alang sa kanyang pagiging alagad, tunay kong sinasabi sa inyo, siya ay hindi mawawalan ng gantimpala. Ang salita ng Diyos. Purihin ka, O Kristo. Minamahal ko mga kapatid sa pananampalataya, sinasabi sa isang article ng National Geographic Magazine na mayroong 10,000 Filipinos overseas workers are enjoying hardship sa ibang bansa. Ang mga Pilipinong ito, alam natin na sila ay nagsasakripisyo, sila ay naghihirap, sapagkat hindi maaluwan ang mga ibang bansa, lalong higit ang pagtatrabaho sa ibang bansa. Kaya marami pa rin tayong napapakinggang balita na halos sa araw-araw ay mayroong namamatay na Pilipino overseas workers. Marami sa kanila ang naghihirap, minamaltrato ng kalama employer. May ilan sa kanilang nagpapakamatay dahil sa hirap na hindi na nila matanggap o makayanan. Sa lahat ng pangyayari ito, minamahal ko mga kapatid, bakit patuloy pa rin sila na umaalis? Lalong-lalo na tumigil lamang ito ng COVID-19. Pero pagkatapos noon ay ngayon nagsisimula na naman ang pangingibang bansa ng ating mga kapwa Pilipino upang magpatrabaho sa iba't ibang lugar ng kapuluan. Ang tatanungin natin sa kabila ng mga panganib na ito, bakit sila ay patuloy na umaalis? Sapagkat libo-libong mga overseas worker ang umaalis sa araw-araw sa Pilipinas. Maaaring sabihin natin dahil walang trabaho sa Pilipinas, yun ay parte lamang ng reason. Sapagkat marami sa kanila ang mayroong trabaho, subalit iniiwanan nila yung trabaho yun upang mag-ibang bansa at magtrabaho doon. Pinamahal ko mga kapatid, ang kadahilanan, sapagkat nais nila na makakuha ng higit na reward o gantimpala na nakukuha nila sa Pilipinas. Yung sweldo nila sa Pilipinas ay maaaring may higitan kung sila magtatrabaho sa ibang bansa.
Kaya't lahat ng hirap, panganib, kahit kamatayan, ay susuungin ng ating mga kababayan upang makapagtrabaho lamang sa ibang bansa. Kaya sinasabi sa isang kasabihan natin na kung may hirap daw, ay mayroong ginhawa. Na alam nila kahit sila maghirap doon, mas higit yung gantimpala o yung ginhawa na makakamta nila pagbalik nila sa Pilipinas. Minamahal kong mga kapatid, para mabigyan ko kayo ng background ng gospel. Ang ating Panginoon ay nangangaral na sa iba't ibang lugar. Siya ay gumagawa na ng mga himala. At dahil dito maraming sumusunod sa Kanya. Yung sumusunod sa Kanya na nais maglingkod para sa kapwa, katulad ng ginagawa ng ating Panginoon. Subalit may nakikita pa rin ng ating Panginoon na may nais sumunod sa Kanya, hindi upang maglingkod, kundi yung oo nila ng pagsunod ay hindi tunay, sapagkat nais lamang nila na makakuha ng mga bagay sa himala ng ating Panginoon. Kaya ang pagsabi ngayon sa banal na ebanghelyo ay nililinaw ng ating Panginoon na dapat yung oo, yung pagsunod, ay tunay na pagsunod dahil sa pagmamahal at paglilingkod. Mayroong isang nanay na namumroblema sa pagdisiplina sa kanyang mga anak. Dahil tuwing siya ay mag-uutos ay panay ang reklamo ng kanyang mga anak. Kahit ang sabi niya minsan, ang sino man na utusan ko at hindi mag-complain, at the end of the week or sa weekend, bibigyan ko ng $500. Kaya nag-isip yung mga bata, yung mga anak. Subalit tumakbo doon sa nanay, yung bunsong anak. Ang sabi ng anak, Ma'am, unfair yan. Sabi ng nanay, bakit? Sapagkat ang mananalo lang lagi dyan yung tatay ko. Sapagkat yung tatay ko lamang ang lagi niyong inuutusan na yes lang yes sa inyo at hindi nagko-complain. Minamahal ko mga kapatid, hindi ganitong yes ang sinasabi ng ating Panginoon ng pagsunod sa Kanya, kundi ang pagsunod ay tunay na pagsunod sa Kanya. Kaya sa banal na ebanghelyo ngayon ay nililinaw ng ating Panginoon ano ba yung puhunan at ano yung gantimpala na makakamta natin sa pagsunod sa Kanya. Sapagkat alam natin sa lahat ng larangan, kung tayo may puhunan, kung tayo may sakripisyo, tayo naghahangad ng reward. Kung yan ay negosyo, kung malaki ang puhunan mo, nag-i-expect ka na mas malaki ang iyong magiging profit o gantimpala makukuha sa iyong negosyo. Sa sports, for example, sa paggawa ng project, kailangan magsakripisyo. Sinasabi nga ni San Pablo, at ito'y paala-ala sa lahat sa atin na tagasunod ng ating Panginoon. Ang lahat ng manlalaro ay dinidisiplina ang kanyang sarili. Siya ay gumagawa ng sakripisyo upang magsanay na mabuti. Ito ay para makuha lamang niya isang korona, yung championship, yung gantimpala. Subalit ang kurunang niya na makakamtan niya, na ibibigay sa kanya, ang kurunang niyan ay lumilipas. Yan ay maaring mabago. Yan ay kuruna na maaring matuyo o mawala. Kaya nga ang payo ni San Pablo sa isa niyang sulat, maghangat kayo ng higit na yun. Maghangat kayo ng kuruna na hindi lumilipas, na makapagbibigay lamang sa atin ay ang ating Panginoon. Kaya nga dito sa banal na ebanghelyo, minamahal ko mga kapatid, ay malinaw na malinaw ang sinasabi ng ating Panginoon, ano yung sakripisyo, ano yung puhunan, at ano yung makukuha mo. Ang gantimpala. At ang gantimpalang ibinibigay sa atin,
kung tayo susunod ng tapat. Kung yung oo natin ay tunay na oo ng pagmamahal at paglingkod, ang gantimpalang ibibigay sa atin at nililiwanag niya sa atin ay ang pakikisama natin sa ating Panginoon doon sa kaharian ng Kanyang Ama. Sa Banal na Ebanghelyo ngayon, minamahal ko mga kapatid, ang una niyang sinasabi dito, ang umiibig sa Kanyang Ama o Ina nang higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Napakahirap na sakripisyo sa atin, lalong-lalo na tayo mga Pilipino, na tayo yung pamilya natin ay number 1 sa atin. Tayo ay magkakalapit. Yung unity ng pamilya ay napakalakas. Kaya kung i-apply natin ito, na dapat nating kalimutan yung pamilya alang-alang sa ating Panginoon ay napakahirap. Noong 2001, sa US Open, ito ay tennis tournament sa Amerika. Ang naglaban sa championship that time ay sina Venus at Serena Williams. Magkapatid sila. Darulong sila sa finals. At pareho silang naghahangad ng championship ng trophy na yon. Kaya kung makikita mo lang sila naglalaro doon, hindi nila isinasaalang ang kanilang pagkakapatid, kundi pinipilit nila na talunin ang bawat isa upang makamtan lamang nila yung trophy na yon, yung corona na yon, yung championship na yon ng taong yon sa US Open. Mas higit doon ang hinihingi sa atin ating Panginoon. Sapagkat yung trophy na yon ay lumilipas. Subalit mas higit sa trophy ngayon ang ating hinahangad kung tayo ay mas higit ang isa sa alang-alang natin ang ating Panginoon. Para bigyan ko kayo ng practical na example. Kung kayo magsisimba kung linggo at asawa o anak ay ayaw magsimba, pero kayo ay nagpilit pa rin magsimba at hindi nyo isinaalang-alang yung membro na inyong pamilya na ayaw magsimba, na kayo rin ay pinipilit huwag magsimba. Kung magagawa na niyo ito, isinaalang-alang ninyo una, hindi ang pamilya, kundi ang ating Panginoon. Kung sa mga aral ng ating Panginoon, ay mayroong miyembro ng pamilya na against doon sa aral ng ating Panginoon. Subalit sa kabila ng lahat na yung against na yun, ay pinagpipilitan ninyo, ito ang aral ng ating Panginoon at ito ang susundin ninyo at hindi yung sinasabi ng kapamilya ninyo. Binibigyan ninyo ng pansin, binibigyan ninyo ng priority ang ating Panginoon at kayo pa rin ay karapat-dapat sa Kanya. Ang ikalawang sinasabi ng ating Panginoon dito na puhunan, ang sino mang hindi magpasa ng kanyang krus at sumunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Tayo ay nasanay na sa mga instant, yung madalian. Ayaw natin ang hirap kumisan. Ayaw natin yung sakripisyo kumisan. Kahit sa pagkain ay nadadala natin yan. Ayaw natin magluto. Kahit yung mga instant noodles, ayaw natin maglaga ng kape, kahit instant coffee, lahat ay instant. Ayaw natin na maghirap tayo. Gusto natin yung komportable agad tayo. Gusto natin yung kaalwanan lagi ng katawan natin ang iniisip. Subalit sa paglilingkod sa ating Panginoon, ang sinasabi niya, pasanin natin yung krus na yon. Kung may hirap, ay dapat nating tanggapin. Ito ay pasanin natin alang-alang sa pagmamahal sa ating Panginoon at sa kapwa. At ikatatlong sinasabi niyang puhunan, ang sino man nagmamahal sa kanyang buhay ay mawawalan nito. Subalit, ang nawawala ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay karapat-dapat sa akin. Hindi sinabi ng ating Panginoon dito na kamuhian natin, magalit tayo sa ating kapwa. Huwag nating alagaan yung ating sarili. Magalit tayo sa ating sarili. Hindi yun ang sinasabi ng ating Panginoon.
kundi ang para sa Kanya. Huwag na lamang ang pinapansin natin ay ang ating sarili. Huwag lamang yung panahon natin ay sa ating sarili. At kalilimutan natin ang ating kapwa, paglilingkod, pagmamahal sa ating kapwa, at gayon din ang pagmamahal at pagpupuri sa ating Panginoon. Minamahal ko mga kapatid, tayong lahat ay sumagot na ng oo sa pagsunod ng ating Panginoon. Sana tingnan natin ang mga bagay na ito. Tayo ba ay karapat-dapat pa na tagasunod ng ating Panginoon sapagkat ang sinasabi niyang sakripisyo, ang sinasabi niyang puhunan ay ginagawa natin. Kung ito'y ginagawa natin, minamahal ko mga kapatid, naroroon ang pangako niya, ang gantimpala niya, at ito ay walang iba kundi kasama siya sa kaharian ng kanyang Ama. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Minamahal ko mga kapatid, tayong lahat ay nagsasabi na tayo mga Katoliko, mga Kristiyano, at tayo nagasunod ng aming Panginoon. Sana isabuhay natin ang paalaala niya sa banal na Ebanghelyo ngayon, ang kanyang aral, ang sino mang magpasa ng krus ay karapat-dapat sa akin. At naway pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Kumain tayo ng kayaman. Salamat sa Diyos.